Okay, okay. So, ang ifo-phone a friend natin today ay si Ali. Ali, pwede ko mo pakilala? Uy, hello. Hello friend and hello friends, no? Isa akong friend ng ni Siege, ng Puma at ng iba pang ilang kakilala, no. So ako si Ali, a friend from Linya Linya and the Linya Linya Show. So meron akong isang content page na ano rin, merch brand, Linya Linya yung pangalan niya. Everyday gumagawa kami ng content na nagpapasaya, nagpapaisip, nagpaparamdam. Wow. And meron din akong pod, The Linya Linya Show, na same with the brand, no? Nakikipagkwentuhan lang ako about, ano, no, everyday experience ng mga Pinoy, relatable stuff, and may mga guests din kami about, from different fields, at iba't ibang friends din. So, yun. Yan ang ginagawa ko in life. Mm. Ali, as a founder ng isang kumpanya, sobrang busy mo ba? Gaano ka ka-busy? Alam mo, in fairness, ano, well, iba yung ano, no, perspective ng iba sa perspective ko pag sa kabisihan. Siyempre, parang tingin sa akin or sa ibang mga business owners, sobrang busy namin. Totoo naman, no? Totoo naman siya. Busy pero I feel like, ano kapag nabibigyan ko ng oras yung sarili ko, nararamdaman ko na hindi ako ganun ka-busy. So despite parang long hours of work every day and even on weekends, kapag nabibigyan ko ng sapat na oras yung mga ibang bagay labas sa business, sa work, nafe-feel ko na hindi ako ganun ka-busy. Mm. Yun. Ali, maraming tao, nagigilty sila when it comes to resting or setting aside time for themselves. Naramdaman mo na ba yun dati? Hindi dati, no? As in kanina, pagising ko yun yun na feel ko. Dahil hindi ako pumasok ng maaga sa office, nandito lang ako sa condo muna. Agad-agad guilt, no? Kapag hindi ka agad nag-check ng email mo or 'di ba parang hindi mo tinignan yung chat group nyo, ganyan. Natural na nagigilty ka kapag feeling mo wala ka sa work. And I feel like ganun yung generation natin ngayon, no? Parang tayo yung sinanay maging workaholic, mag-multitask, na the busier the better, no? Pero, yun, masaya naman ako na unti-unti, parang feeling ko yung generation na to, yung thankful ako sa younger generation na nakakapagpa-realize sa atin na hindi yun totoo lagi, no? Na the busier, the better. So, yun. Kung nafe-feel ko ba yung guilt na yan? Yes. So, nakaka-relate ako sa marami. Mm. Okay ang hustle, pero minsan sobra na ang hustle culture, no? Mm, mm. Hassle na yan. Mm. Mm, Hassle. Ang ano mm. 'yun, may shirt kang gano'n 'di ba? Yung hustle, Mm. hassle, ano Oo, 'yun? oo, oo. Hassle na yan kapag sobrang pag sobrang hustle, no? Hustle culture na yan. So, Oo. So ikaw, Ali, paano mo ino-overcome yung feelings of guilt na 'yun kapag dumadating sila? mm. So, ako, I try to think of rest and me time as an investment, no, for myself and even for others. Kasi, no, kailangan mo talagang labanan yung thought na spending time for yourself is not good. Dahil hindi mo nalalaan yung oras sa ibang tao, sa ibang bagay. No, kailangan mo isipin na taking time for yourself, for your health, for your wellness, for your well-being, para rin yan sa iba. No, kasi ano nga naman yung mabibigay mo sa iba kung walang-wala ka na, no? Kailangan meron ka para meron kang mabigay sa iba. Otherwise, mauubos ka, mababurnout ka. So anong ma-achieve mo? Anong mapoproduce mo? So, yun, syempre, no? Pero like most things, no? Hindi rin pwedeng sobra naman yung me time na mabigay mo sa sarili mo, no? Mm, may problema na rin yan. Kung puro me time ka, may problema na rin yan. No? So yun, sa akin lang, paano ko na-overcome, yun, tinitingnan ko siya as an investment. Kasi kapag mas may rest ka,
mas may mabibigay ka sa sarili mo at sa iba. Yun. Mm. Sabi mo nga kailangan may balanse, 'di ba? Hindi Mm. puwedeng puro hustle, hindi rin puro me time. So, ano yung advice mo para sa mga, Gen Z na naghahanap ng iba-balance nila yung rest sa work, sa iba pang responsibilities, iba pang hobbies, all the hats na gusto nating isuot? Mm. Sa mga fellow Gen Z natin diyan 'no, paano ma-balance 'no? Siguro ano, bago yung pag-balance ano muna, eh, 'no, dagdagan ko lang yung sinabi ko kanina na try to think of rest as an investment. Gets ko na mahirap gawin 'yun minsan 'no, at kung nahihirapan kang gawin 'yan, baka maganda na lumabas ka 'no, lumabas ka sa social media muna kasi nabobombard tayo ng social media, eh, 'no, na parang lagi kang mape-pressure to do more things 'no, and marami sa mga bagay na 'yon, kailangan mo ba talagang gawin? Gusto mo ba talagang gawin? So, try mong lumabas sa social media, lumabas ka sa totoong mundo 'no, para huminga, magmuni, to be one with nature, mas spend time with yourself para alam mo talaga kung ano ba yung kailangan mong gawin, ano ba yung priorities mo in life. No? So doon na rin ako tatawid to how to balance rest with work and responsibilities. Kailangan mong makita yung, kailangan mo mag-set ng priorities. No? And paano mo magagawa yon? Nagagawa ko yon by listing down the things that you need and you want to do. No? Every day. No? Malaking bagay yung paglilista kasi natatanggal mo na siya sa isip mo. No? Nade-declutter mo na siya sa isip mo. So pag nilista mo siya, nare-review mo, nahihimay mo, nasi-segregate mo, nakakategorize mo, napa-prioritize mo kung ano ba yung mas mahalaga sa hindi. Kasi ang tendency natin, everyday, yun nga, bombarded tayo with things that we want to do, we need to do, tas madadagdagan pa ng pressure from the outside world. So, kung ilista mo yan, makikita mo na agad dun eh, ano ba dito yung mahalaga talaga, ano dito yung nadagdag lang sa isip ko. So, yun yung tip ko, no? I-list down mo everyday para ma-segregate mo. So, ilagay mo syempre sa tuktok ng to-do list mo yung mga priority mo, no? So, parang ano to eh, work smart versus work hard din, ano? Hindi ibig sabihin pag busy ka ay efficient ka na. Parang alam na natin yan, ano? Yung mga stuff na yun. Pero sa akin yun, kapag ka na set mo yung priorities mo, na segregate mo siya, na-narrow down mo siya. So, pag na-narrow down mo siya, kukonti na yung feeling mong kailangan mong gawin everyday, mas magkaka-time ka for other things. And siguro, sa pag-list down ng mga yan, no, kailangan tignan mo na yung rest as a priority, no? Alam ko yung iba parang ang ilalagay nila sa priority nila lahat ng mga pinaka magbibigay sa kanila ng kita, no? Pinaka gusto nila in life, pero nawawala yung rest. Parang kung ano na lang yung matira sa 24 hours, yun na lang yung bibigay ko sa rest. Sa tingin ko kailangan nating baguhin yun eh. Tignan natin yung rest as nasa top priority kasi um, yung rest yung makakapagbigay sa atin ng energy, ng lakas, oras para mabigyan ng priority or mabigyan ng oras yung mga iba pang bagay o work and other responsibilities. So, yun. Siguro, pero dagdag ko rin, Siege, na ano no, pwedeng sabihin sa atin, oh, hindi naman lahat ganun ka-privileged. No? Parang may ibang mas privileged na, okay, kaya nilang mag-rest. No? Yung iba, kailangan nila talagang kumayod and mag-hustle. Oh, ano rin, ano, parang iba-iba rin naman tayo. Pero, naisip ko, ang level tayo, pare-parehas tayong may 24 hours. No? Paano natin siya gagamitin? Ah, tingin ko lang talaga parang regardless kung anong ginagawa mo, hindi pwedeng may imbalance dun sa rest and work. Kasi, yun nga, the less rest, tingin ko the less work din na kaya nating mabigay. And yung type of work na quality work, yung sinasabi ko. Kasi yung quality work will give us quality output, no? So, yun, kailangan ng quality rest for quality work and quality output. I love it.
Ano yung 3 bagay na ginagawa mo para magpahinga? So, nasabi mo na yung okay, gagawa tayo ng oras para magpahinga. Mm. Pero once may oras ka na, ano yung 3 bagay na puwede mong gawin para makapagpahinga? Hmm, ano nga ba 'no, una nag-aano ako, nag-yo-yoga ako sa umaga or nagme-meditate ako 'no, kahit konti lang, kahit 20 minutes, 10 to 20 minutes na yoga. Kasi puwedeng yoga 'to or other things ano, pero sa akin personally yung ginagawa ko kasi ano, 'no, instead na sumaba ka kaagad sa phone mo, sa laptop mo, diretso ka sa work, meron ka na agad investment for yourself. And yung investment na 20 minutes, meron na kaagad akong masasabi sa sarili ko na may binigay ako for myself today. And baon ko Hmm, 'to for the rest of the day. Na kapagka nagkaroon ako ng time na wala akong iniisip muna kundi yung sarili ko, humihinga lang ako, um, nagsi-stretching lang ako, o tumatakbo lang ako, ah, para na yun sa sarili ko, para sa isip ko, sa puso ko. Kasi yung puso ko, inaano ko siya 'no? Pinapatibok ko siya ng mabilis or 'di ba yung katawan ko mas parang mas nagfo-flow na yung dugo ko. So yun, una yung pag-yoga yung ginagawa ko or pag-exercise, pagtakbo, pag-stretch. Yun yung una. Pangalawa ay social dishwashing paghuhugas ng pinggan, 'no? And kasi ba't ko ginagawa yun? Me time din yun kasi household chore siya na may ginagawa ako for myself din, pero productive din ako sa paglilinis ng place ko, 'no? So, kapag naghuhugas ako ng pinggan, nakakapag-spend din ako ng time magmuni-muni, 'no? Kung yung yoga mas meditation, eto mas pwede mag-wander yung isip ko. Pwede mag-flow yung isip ko habang nagfo-flow yung tubig sa plato, 'no? So, so parang ano rin siya, clean plate, 'no? Hindi lang clean slate, ano, nagki-clean plate din yung isip mo kapag naghuhugas ka ng pinggan. So na ano mo rin ano, nalilinis mo rin yung thoughts mo. And walang ano 'no, walang kokontra sa'yo kapag naghuhugas ka ng pinggan. So, ang ganda niya kasi naghuhugas ka na ng pinggan, nahuhugasan mo pa yung plato mo, nalilinis mo yung thoughts and yung feelings mo habang nililinis mo yung plato mo. So, yun, naghuhugas ako ng pinggan. So, doing something ano rin 'no, productive din sa condo. Tapos, pangatlo ay ano pa bang ginagawa ko para mas makapag-rest? Ako minsan siguro given na yung ano 'no, nagbabasa o kaya nanonood ng Netflix, ganyan. Ginagawa ko rin yun. Pero siguro iko-consider ko rin na rest yung paglabas at pagkausap sa mga kaibigan, calling a friend, pwede siyang maging rest. Kasi iba rin yung nabigay ko na yung 2 examples na I'm on my own, 'no? Parang sarili ko lang yung kausap ko. Pero minsan pahinga rin yung pakikipag-usap pero hindi tungkol sa trabaho, hindi tungkol ah, sa mga 'yan, hindi tungkol sa work, 'no? Kapag may friend ka malalabas mo yung mga hinaing mo 'no, makapag-rant ka or makakapag-tsismisan kayo 'no, makipag-marites kayo, ganyan. Minsan rest din yun from all the ano 'no, yung mga hassle sa mundo. So, ako okay din yung may kausap ka kasi may bumabalik sa'yo as opposed to yourself na ano 'no, hindi nagba-bounce back. So, ayun, yun yung 3 ginagawa ko. I love it. Also, alam mo gets kita sa dishwashing kasi ako din, eh. Isa 'yan sa favorite household chores ko. Well, actually hindi siya nagiging favorite ko lang siya kasi nakikinig ako ng podcast habang naghuhugas ako ng pinggan. Tapos ginagandahan ko yung sabon ko. Um, Hmm. Papalit-palit ako ng sabon para meron siyang element of variety. May gano'n ka ba? Meron. Hindi puwedeng puro yung paste, minsan ipa-pump ko siya ng liquid. Oo, kasi yung mga plato at saka mga baso minsan choosy rin yung mga yan, ayaw nila ng isa lang na ano, nagtatampo rin yan minsan, parang may naiiwan na dumi, ganyan.
Pero napansin ko nung pinapalit-palit ko rin yung brand, pinapalit ko yung klase, uy, mas shiny sila ngayon ah. Baka ito na dapat yung career change natin. 'Pag napagod na talaga tayo sa trabaho, maghugas na lang tayo Mm, ng pinggan sa mga restaurant. Um, totoo. Ali, alam kong kanina nabanggit mo 'no, yung sabi mo, ikaw mismo 'di ba, dumadaan ka sa guilt, dumadaan ka sa ano, siguro ang iniisip ng maraming, Gen Z or fresh grad ngayon ay napaka-overwhelming ng feeling. Naalala ko nung gano'ng age ako, parang overwhelmed na ako sa trabaho ta's iniisip ko pa na, hala habang tumatanda ako dadami pa yung responsibilidad. Paano ko kakayanin yun? Siyempre with the gift of hindsight, we can look back and be like, you grow naman pala the Mm. to fit the challenges. Pero ano yung maipapayo mo sa kabataang dumadaan pa sa gano'ng, um, mga iniisip at dinadala? Mm. Una siguro ano, eh, gets namin kayo 'no, and siguro mahalaga una na ano, eh, na maalala na hindi lang ikaw 'yan. Marami tayo ngayon na nakakaranas ng ganyan. And minsan dun pa lang may sense of comfort ka na 'no, na hindi lang pala ako ito 'no. So yun yung una. Pangalawa ay power through talaga, eh, finding ways to ano, eh, to fight it off, and magagawa mo yon by spending more time with yourself. Kasi mas kapag nag-spend time ka with yourself, mas nakikilala mo yung sarili mo. Mas alam mo kung ano yung limitations mo, mas alam mo kung saan ka napapagod, saan ka nababurnout, and ma-realize mo rin kung saan ka nare-relax, saan ka sumasaya. So, sa akin ano, eh, as much as 'di ba, nakikinig ka sa pod na 'to, nagko-consume ka ng mga content that are trying to help you cope, no, with stress, with stress, with yung overwhelming feeling of everything. Okay 'yun, pulutin mo yung kaya mong pulutin. Pero at the end of the day, ikaw yung makakasagot, eh, sa sarili mong ikaw yung mas may makakilala sa sarili mo. So, find out yung thing na yan. Paano ka ba pinaka makaka-cope sa overwhelming feeling na 'to? Ah, and malalaman mo yon by yun nga, spending time with yourself at hindi ka masyadong tumingin sa labas at ayun, sa akin yun. Tapos parang sa akin ano, eh, do more of what makes you happy, eh. Kasi marami na sa mga bagay na ginagawa natin na kailangan nating gawin ay nahihirapan tayo, hindi rin tayo masaya, pero kailangan mong gawin. So kapagka may maliit na bagay kang na-discover, na nakakapagpasaya sa'yo, 'no. For example, siguro mashi-share namin ni Siege 'to, yung fountain pens, 'no. Kunyari, masaya ka sa fountain pen, alam ko medyo mahal siya, pero may mga mura rin naman, 'no. Pagka na-realize mo na, "Uy, masaya palang mag-fountain pen, ano, masaya palang," ayan, ito rin yung fountain pen ko, matagal na 'to. Pero parang 'no, parehas rin naman ng isusulat mo, eh, kahit na mag-Mongol ka or mag-ano ka, mag-iPad ka or something. Pero, uy, na-realize ko mas masaya ako na nasa paper ako, magandang notebook, yung linya-linya journal na ang ganda-ganda. Nasaan na nga ba yun? Pero anyway, tapos um, may fountain pen ka pa. So parang hanapin mo yung bagay na yun na makakapagpasaya sa'yo para naman may pangontra ka sa overwhelming feeling na yan. So baka kailangan mo ng overjoy din, ano? Ma-overjoy ka sa mga small things or big things, depende sa'yo, para makontra yung overwhelming feeling na yan. Kasi palagay ko yung overwhelming feeling parang may pagka-perpetual siya, eh, habang tumatanda ka, eh. Nandiyan siya lagi. Pero kailangan mo lang maghanap ng ways na ma-overcome siya, 'no? And ako, nakakatulong sa akin yung maliliit na bagay na nakakapagpasaya sa akin. Kasi by doing that, nare-realize mo na, okey, hindi lahat ng bagay na ginagawa ko ay pagpapasaya sa iba, pero meron din nakakapagpasaya sa akin. And by doing Mm. that, I think mas mababalance mo yun. Para siyang sports, 'di ba? Kahit sa sports ang sinasabi ng mga coaches sa atin ay yung rest mo, yung recovery mo, hindi yan araw na hindi ka nagpe-perform.
Kasi ang pagpapahinga mo, pagre-recover mo, bahagi 'yan ng performance mo. Kung hindi ka Mm, magpahinga, mai-injure ka. Hindi ka magpahinga, mm, wala ka ring maibibigay kapag game time na. Kaya gano'n din sa buhay, 'di ba, Ali? mm. Yes, yes, gano'n din. Sabi nga ni Giannis ano 'no, Antetokounmpo, 'di ba yung sabi niya Antetokounmpo. dun sa huli niyang ano, sa huli niyang ano, interview. Siguro failure naman yung sinasabi niya 'no, na there's no failure in sports daw sabi niya 'no. Baka naman ano rin, makatulong din yun kasi yung mga times na Hmm, down ka ay ano yan, eh, stepping stones yun pang for ano, eh, 'no, part yun ng journey mo for the victory 'no. So tama. yun, hindi natin sinasabi na ano 'no, i-embrace mo lagi or parang embrace the hustle, embrace the stress, gano'n ano. Pero parang magkaroon ka lang ng mentality na bahagi 'yan nung journey mo. Yung failure, yung stress, yung pagiging overwhelmed at yun, hindi laging ganyan 'no. May mga days na mas ano, mas hindi ka overwhelmed 'no, mas balanse. Pero tanggapin natin yung mga araw na mahirap talaga 'no, kasi hindi naman natin 'yan makokontrol 'no. Pero yun, may dadating din yung mga days na mas balanse siya and, yun kapitan din natin yun. Mm, tama, tama. 'Yun yung quote ni Yanis na sabi niya na ito yung ano 'di ba, yung kay Michael Jordan. Mm, Yung sabi niya na, mm, um, naglaro naman siya ng ilang taon, hindi naman lahat dun nag-champion siya. So, ang ibig sabihin ba yung taon na hindi mm, siya nag-champion, failure yun, mm, 'di ba? mm, So, mm, Ali, ito last question na. Kausapin mo na parang friend yung ating mga listeners. Friend, mm, magpahinga ka. mm. Friend, oy Friend. musta? Anong ginagawa mo? Anong ganap mo, friend? Ano, hindi ako friend magtawag ng friend, eh, 'no, pero kung ano man ang tawagan niyo, Tol, ano pre, ba? brad, Tol, pre, men. dude. Men, kung ano man ano, anong ano 'no, dinadaanan mo, na-overwhelm ka, yun nga, know na, no, marami rin tayo ditong na-o-overwhelm and, hindi para sabihin na masama yung nararamdaman mong na-o-overwhelm ka kasi ano yan, eh, 'no, na nararamdaman mo yan and nararamdaman natin yan. So, ramdamin mo. Pero siguro nandito kami 'no, para sabihin din sa'yo na hindi magla-last yan ng matagal and darating ka rin sa feeling na mas bababa yan, 'no? And siguro, parang habang nandiyan yan, find ways para malabanan siya, 'no, sa sarili mong paraan, 'no, na puwedeng 'no, hindi ginagawa ng iba, ikaw lang nakakaalam, dun ka lang sa'yo lang gumagana, okey yun, 'di ba? Okey yun. Hindi lahat nung style nung iba gagana sa'yo, pero mahalaga ma-try mo, mas makilala mo yung sarili mo, then kapag na-figure out mo yun, pwede mo na siyang gamitin 'no, as a tool. Kapag naramdaman mo ulit siya, "Uy, gumagana pala sa akin 'to." Kapagka naghugas ako ng pinggan o kaya nakinig ako ng music 'no, kung nakinig ako ng podcast, medyo nakakatulong siyang mabawasan yung feeling of ano 'no, yung pagiging overwhelmed. So, patuloy ka lang na ano, na mag-experience and patuloy ka lang na kilalanin mo yung sarili mo and mare-realize mo rin ano, nag-e-evolve ka rin, nag-iiba yung mood mo, nag-iiba yung mga bagay na napapainis sa'yo, nagpapasaya sa'yo, and gano'n tayo, eh, 'no? Dynamic ang mga tao, eh, and buhay tayo, eh, 'di ba? Everyday nag-iiba tayo. So, okey lang 'yun, 'no? Pero mahalaga nga nagta-try ka at mas kinikilala mo yung sarili mo and tinitignan mo kung saan mo pa puwedeng ma-improve yung sarili mo. And kung may mga days na wala, walang-wala, 'di tuloy lang, bukas bago na naman and may opportunity ka ulit to fight it off and to find more ways na mas mabalanse mo siya.
And yun, magtiwala ka sa sarili mo, no? As much as nakikinig ka sa iba, may sarili kang journey, may sarili kang kumpas, 'di ba? Magtiwala ka doon and yun, marirealize mo, no, na uy, okay, mas nababalanse ko na siya. Mas kinakaya ko na. And yun, kapag na-feel mo yun, siguro spend time to call a friend, no? To help others out. And by doing that, katulad ng ginagawa namin ngayon ni Siege, no? Na tinawagan niya ako, ah, humingi siya ng tulong sa akin kung papaano labanan ano no, kung paano mas mabalanse ang rest and work. By doing that, na natulungan ko siya, natulungan ko rin yung sarili ko. Mas marami rin ako na-realize for myself. So, ganun din, no? Sana maging open ka sa, ano, sa pagkilala sa sarili mo and pag-spend time din sa ibang tao para makatulong din sa kanila. Yun. Yay! Salamat, Ali. Alam mo, ikaw, isa ka sa mga tao na super hinahangaan ko pagdating sa marami kang ginagawa at binabalanse, and yet marami kang oras para magmuni-muni, gawin yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. And sana yun din ang mapulot ng ating listeners today. So thank you very much, Ali, for joining us on this show. And hangout naman tayo. Number 3 tayo. Minsan. Oo nga, oo nga, oo nga. Thank you rin, Siege, and thank you guys for listening. And yun, hang out tayo with friends. Parte rin yan ng rest, no? So, ingat yan lahat. Ingat!